Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa ligong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon. At tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Jesus Christ is our hope to God and solutions to all. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po doon sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa Uluhuan Kabanata 3, talatang 7 hanggang 5. Ito po ang mensahe. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang dyablo. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ipagpatuloy po natin sa Hebreo, Kabanata 10, talatang 23 hanggang 24, ito po ang mensahe. Magpakatatag kayo, tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan. Sa pagkatapat ang nangako sa atin, asikapin natin mabukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at paggawa ng mabuti. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Kolosas Kabanata 2, talatang 6, talatang 10. Yamang tinanggap niyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isang sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuturo sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. At dahil sa inyong pagkipag-isa sa Kanya, maging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Pagpatuloy po natin sa Taga-Efeso Kabanata 3, talatang 17 hanggang 19. Ito po ang mensahe. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-ugat at pagiging matatag sa pag-ibig ay maunawaan ninyo kasama ng mga inira kung gaano katakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo hindi matingkal ang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Uli po natin sa mga taga-Efeso pa rin, Kabanata 2, talatang 21. Ito po ang mensahe. Dahil kay Kristo tayo kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization, so ating pag-ibanghelyo. Ngayon po ipasalamatan natin ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon din ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po. Lord God, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, sa ating banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ko mula dito sa tema na Jesus Christ is our hope to God and solutions. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos dito sa ating binasa sa Bagong Tipan na nais niya na tayo ay mula sa tema na tayo ay manampalataya sa kanyang bugtong na anak upang kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa pananampalataya sa kanya inalaan ng Diyos para sa lahat. Ang Panginoon sa Kristo ay kanyang isinugo upang bigyan tayo ng pag-asa at kanyang pagpalain. Mula sa pagpapala na tayo bigyan ng pagkakataon at pagpapatawad. Sa lahat ng bagay na kaloob, pagpapala ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo ay ipagkakaloob sa atin. Sapagkat lahat naman ay ginawa sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. Nagpakasakit pa siya para lamang tayo mabigyan ng pagkakataon na kung saan ay ang lahat ay ang nilang ay nagkaroon ng mga iba't ibang mga pagnanasa na gumawa ng hindi mabuti laban sa ating banal na Panginoon. Ngayon ay mayroon na tayong pag-asa
Panginoon Kristo sa nangyari sa atin sa pananampalataya natin sa Banal na Panginoon. At sa pamamagitan din ng Banal na Panginoon Kristo ay sa pananampalataya natin sa Kanya, lahat ng bagay ay ating mapagtatagumpayan, makakamit natin na lahat ng bagay sa ating pananampalataya sa Panginoon Kristo, pagpapailalim natin sa Kanya. Sapagkat yung pananampalataya natin sa Panginoon Diyos, sinilagay niya yung Panginoon Kristo para pagharian tayo at manampalataya tayo sa Panginoon Diyos. Kaya, yung pananampalataya natin sa Panginoon Kristo, yan yung magiging pag-resolve natin sa lahat ng bagay. So kung yan ang re-resolve sa pagpapairal ng kapayapaan, sa pagpapairal ng pagkakaisa. Kaya kung tayo magkakaisa sa Panginoon Kristo, mula sa mabuting balita, doon pa lamang ay tayo ay makikita na ang pag-asa ng pagkakaisa, subalit tayo ay tutulungan ng Panginoon Kristo para sa pagkakaisa na yan. Mula dyan sa mabuting balita at ng kanyang kapangyarihan at ng iba't ibang niya mga paggabay upang makamit natin ang kapayapaan, pagkakaisa mula sa pananampalataya sa Kanya at pagtalima ng mabuting balita. Kaya kung nais natin makamit at masolusyonan ang lahat ng bagay, manampalataya tayo sa Panginoon Kristo, manampalataya tayo at sumunod tayo sa mabuting balita. Sa gayon, mapagtatagumpayan natin, makakamit natin ang lahat ng bagay. Kung meron tayo mga pangarap, mga nais sa buhay, nangyayari sa lipunan, kagaya ngayon, na sinasabing nagkakaroon ng problema ng ating lipunan, kamilat ng pang-aabuso, mayroong problema sa gobyerno na mga tao na mayroong korupsyon, mayroong nais ng impeachment, etc. Manampalataya tayo sa Panginoon sa Kristo upang ituro niya ang solusyon upang magkaisa tayo at malampasan natin itong mga problema ito. Makapamuhay ang bansang ito ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Panginoon sa Kristo at tahakin natin yung mabuting pamumuhay. Kaya yung ating nais na perspective ay matatapagpamuhay natin with the help of Jesus. Sapagkat isinubo niya Panginoon sa Kristo upang tayo matulungan hanggang sa ang lahat ng tao hanggang sa itinakda niya para sa ating pamumuhay nito. Na tayo ay mamuhay na may kaligtasan. At hindi sila sa pagharap sa dyablo, pagharap sa kasamaan na nasabi nga natin nangyayari. Sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, pananampalataya natin sa Kanya, tayo ay mapagtatagumpayan, mapapanatili natin, mapapag-iibayin natin yung mabuti sa isang mahusay na solusyon sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo at ng mabuting balita. So, masusolusyonan natin ang lahat with the help of mabuting balita. Andyan lang, sa pamamagitan nga ng ating mga binitawang salita, sa pagharap, maging matibay tayo, gumawa tayo ng mabuti, sikapin natin na mayroon tayong pagmamahalan sa isa't isa, walang humpay na paggawa ng mabuti. Ayan. Iba't ibang mga bagay na binalangkas natin dito na salita ng ating banal na Panginoon Diyos ay yan ay tutugon upang tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa at masolusyon natin ang mga mo yan sa the entire group. At in our faith, God is always with us in Jesus Christ. So, papala niya tayo sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Kaya tayo manampalataya sa Kanya upang mapagtagumpayan natin ang lahat. Sa gayon ay umiiral sa buong mundo ang kapayapaan with the help of Jesus Christ. Yan. Ating pananampalataya sa ating banal na Panginoon. Yan, kaya tayo ay tingin ang ating mga pananampalatayang ito. At sa pamamagitan niya tayo makakalapit sa ating banal na Panginoon Diyos at malaki ang pag-asa natin sa ligtasan spiritual. Kaya yakapin natin, tanggapin ang Panginoon sa Kristo sa ating mga puso at isabuhay ang mabuting balita at manampalataya tayo sa Kanya. To attain the goal, to end everything and resolve everything. Mula sa kaguluhan, sa lahat ng mga pagkakawatak-watak. Tayo ay mabubuklod sa pamamagitan ng Banal na Panginoon sa Kristo. Kaya ng ating paglilingkod, na lahat ay ating pinagbubuklod sa pananampalataya sa Panginoon, Diyos mula Panginoon sa Kristo. Sana ay sa gabay ng Banal na Santa Maria, ay kayo mabubuklod na lahat at mapagkaisa sa pananampalataya sa kaagabay ang Banal na Panginoon sa Kristo. Ay gabay ng Banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo ng kanyang kaliwanagan upang inyong sa buhay at ang mabuting balita. Yan. Kayo ay tumalima sa ating pagbabahaging ito ng mabuting balita o pangangaral o pag-ibanghelyo. Bilang pagtulong natin, paglilingkod sa Diyos, pagtulong natin sa ating simbahan na mabuklod ang sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon sumula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Ayan. Kaya tayong lahat ay mag-ibayo ng pagkakaisa sa Panginoong
Jesucristo. Yan. Gawin natin ang lahat ng bumamaraan sa ating pananampalataya sa Panginoon Jesucristo na kalugod-lugod sa ating banal na Panginoon Diyos at naayon sa mabuting balita. At yun muli, sana ay nagabayan naman kayo ng mabuting balita sa pagbabahagi natin ng The Bible Evangelization. Sa pagbabahagi natin dito sa The Bible Evangelization ng ating Panginoon kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual. Lalo-lalo yung magabayan ninyo mga ating mga namamahala o mga nakatalaga sa pamahalaan. So kayo ay magabayan ng mabuting balita at makapanungkulan kayo ng ayon sa Panginoon Diyos, makapanungkulan kayo ng matuwid at kayo ay maiwasan nyo yung masamang gawa sa pamamahala na dapat kayo ay magabayan sa mabuti at matuwid na pamamahala ng kayo maliwanagan ng mga Santa Maria. So, at sana ay tayo ay patuloy na magabayan ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria at Panginoon Diyos, Panginoon sa Banal Espiritu at Banal Santa Maria, maliwanagan tayo at kayong lahat ay tumalima sa mabuting balita. Sana tayo lahat ay malima dyan sa mabuting balita at tayo ay magkaisa sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at kaligtasan ng Espiritu. At doon sa iba't ibang mga reliyon, sana ay tayo magkaisa sa interfaith unity, maliwanagan kayo ni Banal Santa Maria, isa tayo sa interfaith unity. Unawain natin yung ating mga paniniwala, mga reliyon. Pag hindi na nanampalataya, sabi nga maiwasan natin yung hate crimes, sigalutan, karahasan, na nauwi sa digmaan at hindi mabuting resulta ng sigalutan. Yan nga, karahasan nga. At bagos ay magdudulot ito ng pagkakaisa, kapayapaan, tulungan, pagmamahalan, yan. Pagpapatibay ng ating mga lipunan, komunidad, pamilya, bansa, at nagkakaisa mga bansa. At doon sa CBCP and Vatican Church, patuloy kayo maliwanagan na Banal na Santa Maria at patuloy niyo pagpupulurin ang sangkatauhan mula sa bansang Pilipinas at sa pamamagitan ng mabuting balita at Banal na Panginoon Jesucristo. At sa ating munting kakayanan, ating inaasahan patuloy na tayo ay gabayan ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos, ang kanyang pagmimilagro mula sa pag-aad ng Panginoon Jesucristo at sa gabay ng Banal na Santa Maria ng kanyang milagro at kaliwanagan. At kayo patuloy natin mahikayat magabayan, lalo-lalo ng mga kapamalaan sa kanilang panunungkulan. Magabayan kayo ng ating pag-ibanghelyo at gabayan tayo ng kapangyarihan sa paggabay sa inyo mga nasa pamahalaan. At yung mga kapamalaan, kayo ay maliwanagan at tugunin nyo yung karapat ng mata. Mahala kayo ng maputing matubig. Tugunin nyo yung mapayalagay ng patas ng justicia sa gayon yung mamayan ay makikinabang sa inyong mga pamamahala. Panunungkulan bilang itinilaga dyan ng ating banal na Panginoon Diyos. At ihira ng kapayapaan, kasaganaan, kabutihan, at sa lahat ay makapananampalataya sila ng Diyos sa banal na Panginoon Diyos sa inyong pagprotekta sa kanila at pagpapairal ng mabuting pamamahala. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at